Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi papaboran ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang term sharing sakaling tumakbo ito sa presidential elections. Sa isang panayam, sinabi ni Hugpong ng Pagbabago Secretary General Anthony Del Rosario na hindi rin magandang ideya ito para sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Noong Huwebes, ipinanukala nila CMD Co-Chairman and Quezon Governor Danilo Suarez na posibleng magkasundo para sa isang term sharing sina Inday Sara at Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subalit, sa pagbisita naman ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa Batangas kahapon, sinabi nito na hindi siya sang-ayon sa suwestyon na term sharing. I don't think that is not a good formula for stability. The reason why it is 6 years is because we want some stability in the policies of government. And if we change government every 3 years, which is effectively what the term sharing scheme you're saying will do, then urong-sulong na naman tayo. Hindi rin siya anya aatras sa kandidatura sa pagkapangulo at hindi rin anya opsyon sa kanya ang pagka-vice-presidente. Kasunod dito ng paglutang ng balita ng tambalan nila ni Presidential Daughter Mayor Sara Duterte Carpio. COMELEC, naroon po si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Senator Bongo, kasama po nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Kumuha tayo ng update mula kay Luisa Erispe. Luisa? Okay, ang inyo pong nakikita ay sina Pangulong Rodrigo Duterte at si Senator Bongo na ngayon po ay nasa COMELEC. Pakinggan po natin ang mga nagiging pahayag po nila sa harap ng media. Yusek Rocky, sa ngayon nga po ay nandito na si Senator Christopher Bongo at si Senator Bato de la Rosa at sila ay nagpo-file po ng kanilang withdrawal para sa pagkandidato bilang presidente at vice-presidente po ng PDP Laban. At kasama nga po nila si Pangulong Rodrigo Duterte. May impormasyon tayo dito, Yusek Rocky, na kasabay nga ng kanilang withdrawal ay magpo-file na rin si Senator Christopher Bongo ng kanyang pagkandidato naman bilang Pangulo sa ilalim ng PDP Laban. At sa ngayon ay tinitignan ng kanilang mga dokumento at mga papeles hinggil nga sa kanilang pagpo-file ng withdrawal. At kasama naman nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, Yusek Rocky, kasama din nga nila si ayan na. Yusek Rocky, medyo nagkakaroon lang ng pagkakadikit-dikit dito. Pero sinusubukan namang ayusin ng Commission on Elections ang sitwasyon. Pero sa ngayon, sinecheck pa kasi ng COMELEC din ang mga papeles na ipinasa ng kampo nga ni Bato at ni Senator Christopher Bongo. Yusek Rocky, ang pagpunta naman dito ni Senator Christopher Bongo at ni Senator Bato de la Rosa ay ilang oras lang matapos nga mag-file ng candidacy ni Mayor Sara Duterte bilang vice-presidente sa ilalim naman ng Lakas CMD Party. At kanina, nakapanayam natin, maikling panayam, si Senator Bato de la Rosa. Tinanong natin kung may kinalaman nga ba ang kanyang pag-withdraw sa pag-file ng candidacy ni Mayor Sara Duterte. At ayon sa kanya, ito ay decision ng kanyang partido at ito nga ang kanyang sinusunod. Sa ngayon nga, kanina ay narinig natin na nagsisigawan yung mga tao dito ng Go Bongo at kumukuha lang tayo ng impormasyon kung nagsasubstitute na nga ba si Senator Christopher Bongo bilang Pangulo o tatakbo bilang Pangulo ng PDP Laban. Yusek Rocky? Luisa, antabayan na natin kung ano yung mga magiging pahayag ng ating mga nakikita dyan sa COMELEC, particular si Senator Bongo at si Senator Ronald Bato de la Rosa. At nakikita rin nga natin si President Duterte. Sana mailapit natin yung microphone para kasi kanina mukhang nagsasalita rin si Senator Bongo sa harap din ng ilang media.
nakikita rin natin na kasama rin si Executive Secretary Medeldea. May pagkakataon ba, Luisa, na pagkatapos niyan ay kasamang magtutungo si Pangulong Duterte dun sa area kung saan ay nagkakaroon ng press briefing, Luisa? Yung sa Rocky, yan nga yung inaalam natin dahil kanina, ang mga kandidato, pati na rin yung representative, si Mayor Sara Duterte, sa likod ng COMELEC office dumaan. Pero si Senator Christopher Bongo at si Pangulong Rodrigo Duterte ay sa harap ng opisina mismo ng COMELEC dumaan. At doon natin naalamin kung sa kanilang paglabas, sa harap na rin ba sila dadaan o magkakaroon nga ba ng kaunting panayam tungkol nga dito sa pagdating nila dito sa COMELEC. Pero kanina susubukan natin hingan ng pahayag si Senator Christopher Bongo. Medyo hindi lang tayo makalapit dahil nga marami talaga yung nagsisiksika dito, pero kinukumpirma pa nga natin ang mga impormasyon. Oo. Luisa, halos magkakasabay bang nagsidating sina Pangulong Duterte, si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa kasama yung mga opisyal ng PDP? Yung sa Rocky, kanina ay naunangan dumating si Senator Bato de la Rosa at sinundan yan ni Senator Christopher Bongo at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Halos magkasabay lang na dumating si Senator Christopher Bongo at pati na rin si Pangulong Rodrigo Duterte. At dumiretso nga sila sa holding area bago nga mag-file ng kanilang withdrawal. Sa ngayon, subukan nga natin hingan ng pahayag si Pangulong Rodrigo Duterte, Yusek Rocky. Oo. Sige, Luisa, pakinggan natin. At kayo na po ang assistant niya. Babalik si Presidente sa Monday para mag-file. Or, Basta babalik siya para mag-file. Mr. President, are you running for senator? Are you running for senator? Lalagay ko na yung aming camera. Vice President! Kakalabanin niyo ba ang anak ninyo, sir? Kakalabanin niyo ba ang anak ninyo? I don't know, nag-file ba? Sir? Nag-file ba? Hindi, tatakbo siya ng Vice. Yung anak ko nag-file ba? Nag-file na, sir. Kanina, sir. 1 p.m. Sumasagot sa presidente. Monday na lang ako. Sa Monday, babalik. Mayan. Babalik si Presidente sa Monday para mag-file. Ha? Oo. Sabihan mo na lang. Comment mo na. Wala mo na, may usapan na. Nagalit yung COMELEC. Guys, sorry. Nagalit yung COMELEC. Kasi yun daw usapan eh. Ganun ulit natin, sir. Balik tayo. Secretary Martin Leonard babalik si Pangulong Duterte sa Lunes para mag-file. But we're not sure kung ano yun. Tinanong natin. Sabi niya, Vice. Sa media line. Sa media line. Kakalabanin niya ba yung sarili niyang anak? Tinanong niya tayo. Nag-file na raw ba si Mayor Sara Duterte? Hindi niya alam kung nag-file o baka nagbibiro lang ang Pangulo. Withdrawal, presidency. Sir Martin, Are they filing na po ba for sa Hindi, basta ganito, no? Sa Monday, babalik si Presidente dito sa COMELEC para magpa-file ng kanyang candidacy for Vice President. Vice President. Okay, so abangan natin yung sunod na kabanata. We all know that this is a developing story. So abangan na lang natin and let's just wait for them to finish what they're doing. Pero sa ngayon po nag-file na po or nag-substitute na po si Senator Bongo bilang presidente. Si Senator, no, he did not substitute for presidency under the PDP laban. But he will answer the questions later. Okay. Ito. Okay. Para makita lang po, sir. Kunti lang po, sir, para makita lang po. Sir, pagkatatawa kayo, Mr. President. Pagkatatawa po kayo, sir.
Yusek Rocky, ayan, kanina nga ay nakapanayam natin si Secretary Martin Andanar at siya na ang nagkumpirma na sa Lunes ay darating nga si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa COMELEC office para mag-file ng kanyang pagtakbo bilang Vice President. Pero sinabi naman ni Secretary Martin Andanar na sa ngayon ay hindi pa nag-file ng pagkandidato bilang Pangulo si Senator Christopher Bongo. Sa ngayon, sinusubukan pa rin natin yung hingan ng pahayag si Pangulong Rodrigo Duterte. Yusek Rocky. Oo. Luisa, sige, aantabayanan natin ng mga kaganapan. Malinaw naman yung sinabi ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na by Monday, si Pangulong Rodrigo Duterte ang babalik sa COMELEC para mag-file ng kanyang candidacy bilang Vice Presidente. At sabi mo nga na si Senator Bongo hindi pa siya nag-file ng substitution for President. Ano ang naging reaksyon ng Pangulo? Kasi naririnig ko, Luisa, tinatanong siya na ano yung masasabi niya na nag-file na ng candidacy bilang Vice Presidente ang kanyang anak na si Mayor Sara Duterte. Yung si Rocky, kanina nga ay tinatanong natin kung ano yung reaksyon niya na nag-file na nga bilang Vice Presidente ang kanyang anak na si Mayor Sara Duterte. At naririnig natin kanina ang tinatanong niya lang ay nag-file na ang anak ko. Ayan ang tinatanong niya kanina. At tinatanong natin, talaga bang kakalabanin niya na nga ang kanyang anak sa pagka-Vice Presidente? Pero hindi naman siya sumasagot sa ngayon, Yusek Rocky. Pero mamaya ay sabi naman ni Secretary Martin Andanar, magbibigay din naman ng pahayag si Senator Christopher Bongo. Yusek Rocky. Sige, antabayanan na lang natin, Luisa, yung mga pangyayari dyan. Babalikan ka namin maya-maya lamang at mukhang na para malaman natin ano ba talaga ang ginawa ni Senator Bongo. Nag-withdraw lang ba silang dalawa ni Senator Bato de la Rosa? At ano ang mangyayari dito sa mga kakandidato sa ilalim ng Administration Party ang PDP laban. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Babalikan po natin maya-maya si Luisa Erispe para ihatid pa rin po sa inyo ang mga pinakahuling pangyayari sa COMELEC kung saan naandun po si Pangulong Rodrigo Duterte kasama po sina Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa.